Tandaan po natin, alam ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa lalo na kung para sa Kanya. Batid din niya kung ano ang mga nararanasan natin sa kabila ng ating pagsunod sa Kanya. Nandito na po tayo sa punto ng ating buhay na naglilingkod sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na masayang ang ating nasimulan bagkus manatili lamang tayong maapoy sa Panginoon. Pahalagahan po natin ang kaligtasang ating tinanggap mula sa Panginoon at lagi po nating alalahanin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Alalahanin natin na tayo'y makasalanan na pinatawad lamang ng Panginoon at binigyan ng panibagong buhay. Niligtas tayo sa kamatayan at kapahamakan at binigyan ng pagkakataon na magkamit na buhay na walang hanggan. Pero nakakalungkot na sa panahon po ngayon ay maraming nanlalamig sa kanilang pananampalataya at tumatalikod sa Panginoon. Hindi na tayo magtataka kung bakit maraming nawawala sa paglilingkod dahil ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Mateo 24:12. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mateo 24 verse 10. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Huwag po nating sabihin na nandito tayo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Baka bukas makalawa ay tayo na po ang wala dito. Tayo na yung mga tumalikod at nanlamig sa Panginoon. Kaya kung hindi po tayo mag-aalab sa Kanya ay mawawala talaga tayo. Kung hindi po tayo mag-aapoy, hindi po tayo magtataka kung baka isang araw ay magising na lang tayo, wala na pala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po sabi sa Pahayag 2 verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Amen. Alalahanin po natin ang dati nating kalagayan. Dati tayo ay nasa dilim, tayo'y mga bulag at mga bingi. Hindi natin alam ang katotohanan pero dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ay Kanyang tinubos at pinatawad ang ating mga kasalanan. Mga taga-Efeso 2 verse 1 to 5. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Huwag nating kakalimutan na tayo ay kanyang iniligtas, binigyan pag-asa at panibagong buhay. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Tapos na po tayo sa dating buhay, huwag na po natin itong balikan. Unang Pedro 4 verse 3. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Sapat na po yung mga panahong inaksaya natin para gawin ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Hindi po lahat ay anak, kaya mapalad po ang bawat isa dahil tayo'y nakasumpong ng ganitong biyaya ng Panginoon. Pero tandaan natin, alam po ng Panginoon lahat sa buhay natin, kung ano yung ginagawa natin, kung anong uri ng paglilingkod ang meron tayo at kung ano yung nilalaman ng ating puso't isipan. Alam din po niya kung tayo'y nag-aapoy at nag-aalab sa paglilingkod para sa Kanya at alam niya kung tayo'y nanlalamig at nawala sa paglilingkod at presensya niya. Pahayag 2 verse 2 to 4. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una, kang sumampalataya ay nanlalamig na. Amen. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na ito po ang pinakaayaw sa atin ng Panginoon. Na yung apoy at init natin sa Kanya nung una tayong nakakilala ay nawala na, nanlamig na. Tandaan po natin, alam ng Panginoon lahat kung tayo ba'y malamig o mainit sa Kanya. Ayaw po ng Panginoon ng maligamgam, minsan mainit at minsan malamig. Minsan nandyan, minsan wala. Minsan gumagawa, minsan hindi. Minsan love na love si Lord, minsan naman nakakalimutan siya. Ayaw po ng Panginoon ng on and off tayo. Dahil kung ganito ang gagawin natin, isusuka niya tayo. Pahayag 2 verse 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan.
Ang mahirap po sa lahat ay alisin ng Diyos ang ilawan natin, hindi na tayo magliwanag. Bagkus puro kadiliman ang makikita sa atin na hahantog sa kapahamakan at kaparusahan. Pero hindi po tayo magtataka kung may mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na ito ang maranasan dahil yung mga Israelita nga po, nakita na lahat at naranasan na ang mga himala ng Diyos pero matigas pa din ang ulo kaya mga napahamak at sila'y mga namatay. Kaya sa oras pong ito, nangungusap ang Panginoon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mga Hebreo 3 verse 7 to 8. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang, nang subukin nila ako. Amen. Kaya nga po ngayon na binubulay natin ang salita ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating puso bagkus tumalima po tayo sa pagsunod sa Kanya. Dapat po hanggang sa huli nating hininga at sa muling pagparito ng Panginoon ay abutan po niya tayong naglilingkod ng tapat sa Kanya. Pahayag 2 verse 25, ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Kaya po sa umagang ito, huwag po nating hayaan na mawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus sikapin po natin na patuloy tayong makasunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbahbad sa Kanyang presensya at pananatiling tapat hanggang wakas. Mateo 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yun lamang po sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen! Mapagpalang umaga sa lahat.